At sa puntong ito, alamin natin ang mga kaganapan dyan po sa lungsod ng Makati at inikot rin po niya ang lungsod na Las Piñas. Kung ano pong nangyari po sa Butuan. Live mula sa Makati City, si Mean Corvera. Mean, kumusta? Alex, sa mga oras na ito ay 7:30 na ng gabi dito sa Makati City, pero katatapos lang nung isa pang botante na siya yung huling nagcast ng vote dito sa Clustered Precinct number 6 dito sa room 302 ng Makati High School. Ang nagkaroon ng mahabang pila dito at na-delay ang botohan dahil yan sa ilang aberya na naranasan dito sa Makati City. Kakaibang proseso ang ginawa ng mga opisyal ng Department of Education para mapabilis ang botohan sa Judge Senior High School sa Quezon City. Ang mga botante binigyan muna ng stub bago makaboto. Nakasulat sa stub ang kanilang polling precinct at kung ano ang kanilang numero sa voters list. Yan po ang Hindi, tinatanong ka lang po. Ay, hindi naman po. Kasi kanina marami nakapila. Kapag may ganito na, mabilis na lang maghanap sa yung nasa doon po sa... Stub ka na. Pag meron ka ng stub, pipila ka na dito sa loob ng classroom para bigyan ka naman ng balota. Ayun. Pag may balota ka na, tsaka ka mag-shade. Tapos, ibibigay mo dun sa officer para ipasok naman sa machine. Pero sa Las Piñas, magdadalawang oras na pumila ang mga botante sa Cluster Precinct 101 sa Las Piñas National Science High School, kasama na si House Deputy Speaker Camille Villar at kanyang kapatid at negosyante na si Paulo Villar. Ayon sa mga kinatawan ng Department of Education, bumagal ang proseso ng pagboto dahil nagkaroon ng error ang isa nilang machine. Lukot daw kasi ang ilan sa mga balota na ipinasok ng mga botante. Isang polling place naman sa kaparehong eskwelahan ang walang automated counting machine. Ang mga botante kasi mga senior citizens, PWD at mga buntis na hindi na talaga kakayaning umakyat ng hagdanan hanggang third floor kung saan ang kanilang polling precinct. Ayon kay Marisol Sarmiento ng DepEd, ang mga botante pinapapirma muna ng waiver at hininga ng ID. Katunayang pumayag silang kunin ang kanilang balota kung saang presinto sila kabilang, sa kanila ito maaaring i-shade. Pero ang kanilang mga balota hindi agad na ipapasok sa mga machine kundi pagkatapos pa ng botohan. Dito po ma'am, bali pipila po muna sila, tapos kung papaliwanan naman po namin sa kanila kung gusto nila ditong mag-vote or gusto nilang umakyat. Yung mga dito lang po ay yung mga hindi kaya talagang umakyat. Okay po. So dito, pinapapirma po namin sila ng waiver para katunayan na papayag po silang kunin namin yung balota nila sa presinto nila. Okay? With ID po. With ID. Pagka pumirma sila ng waiver, iaakit po namin sa taas, kukunin po namin yung balota nila, dito po sila boboto. Pinapaliwanag po namin sa kanila na wala pong machine dito, na ibabalik po nila sa amin yung balota nila, and then mass feeding po yung gagawin after ng election. Sa Panapaan 5 sa Bacoor, hindi naman daw nahirapan sa proseso ang mga botante, lalo na ang mga senior citizens, lalo't binigyan sila ng prioridad na unang makaboto. Pero pakiusap nila sa susunod na halalan, payagan na mayroon silang assistant para hindi magkamali sa kanilang pagboto. Okay naman, at least nabigyan ng pagkakataon ng mga senior na makaboto ng maaga. Pero sana, mayroon yung iba kasi, like yung presidente namin sa senior vice president ako, hindi niya alam, is for governor, 3. Oo, sabi niya iba yung lumabas, ikasalanan mo dahil hindi mo tinignan mabuti. So, sayang. Kasi siyempre hindi na pwede, nakaano na eh. So dapat ganon. dapat may nag-guide sana. May nag-guide, lalo na yung, kasi ako ngayon gumagalaw yung lamesa. Ayon sa 78 anyos sa Sinanay Rosary, kung ikukumpara sa nagdaang eleksyon, mas mabilis ang proseso ngayon ng pagboto at siguradong hindi napalitan ang kanilang isinulat sa balota. Okay lang, hindi naman walang hassle. Oo. Tinignan ko lang kung talagang totoo yung lumabas. Yung kaya yun. Wala kaya hindi kaya fake. Pero ang importante sa lahat eh. Cheryl Luna.
Alex, kasama ko ngayon si Ma'am Cherry Luna. Siya yung chairman ng Cluster Precinct number 6. Tanungin lang natin, Ma'am, bakit kayo umabot ng 7:30 p.m.? Ano pong nangyari? Good evening, Mami Ann. Umabot po kami ng 30 p.m. po kasi nung 6:50 nag-declare po ako ng 30 meters po ng nakapila ay pinapabubuto po namin. Tapos nung 5 to 7 a.m. kaninang umaga, dinumog po kasi kami ng mga senior citizen, then nagka-aberya po yung machine namin. Then the solution ng ginawa namin sa machine, according to our DISO, na i-reset daw yung machine namin. So, ang pinaninindigan naman po ng DISO namin na hindi mawala yung lahat ng nakaboto doon dahil din naman po kami nag-resero. Naka-record naman? Naka-record po. Maraming salamat po. Sige po. Alex, dito sa Makati, pukpukan ng laban sa pagitan niyan nung magbayaw na sina Makati, Senador Nancy Binay, na tumatakbo ngayong mayor ng Makati, at yung kayang bayaw na si Congressman Luis Campos. Dalawang grupo rin yung nagbabakbakan, sila yung nagtutunggali para sa mga lokal na posisyon dito sa Makati City. Yan yung una, yung partido ni dating Vice President Jejomar Binay at yung Team United ni Campos na nag-aalok nga ng better service. Aabot sa mahigit 57,000 yung mga botante sa buong Makati. Yan ay kahit may 10 barangay na nabawas mula doon sa Embo dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema. Balik sa iyo, Alex. Sa anong oras ba sila magtatransmit ng kanilang resulta dyan, Mads? Mayan, Alex, pagkatapos sorry, itong Mayan, kanilang sorry. ginagawang proseso dahil katatapos lang, Alex, nung huling bumoto, yun ay aayusin na nila yung mga dokumento at sisimulan na yung pagtatransmit. Yung bilangan ng boto ay gagawin sa Makati Coliseum. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin ng halalan dyan po sa lungsod ng Makati. Mean Corvera. Ayun, thank you.